Kumatok ang isang tauhan, at ipinakita ang isang papel na humihingi ng pahintulot na i-search ang buong lugar para mahanap siya. Sabihin mong sa gubat maghanap, iliga mo ang mga iyan. Utos nito sa tauhan. Muli siyang sumigaw pero bago pa siya muling saktan ni Octavio, ay agad na naiharang ng ama ang katawan sa pagkabigla niya. Ito ang itinulak ni Octavio sa dingding, at muling tinututukan ng armas. Pero singbilis ng pagtutok ng baril niya sa ama, ay singbilis ding itinutok ng isang tauhan ang armas kay Octavio, na ikinagulat nito. Ang isa pang tauhan ay sa isang tauhan din itinutok ang armas. Kinuha nito ang radyo sa bulsa, at may kinausap na sa tingin niya isang pulis na nasa labas. Naisahan mo nga talaga ako Aneka, wika ni Octavio na napilitang ibaba ang armas. Kahit ang isa pang tauhan, ay napilitang ibaba ang armas at itaas ang mga kamay. Tuluyan ng nanlabo ang paningin niya, at hindi na narinig pa ang sunod na sinabi ni Octavio. Bago pa siya makatayo, at puntahan ang ama, ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa ospital na siya nagkamalay, at mukha ni Benedict ang una niyang nasilayan. Agad siyang bumangon, pero muli ring nakaramdam ng hilo, kaya't bumalik siya sa pagkakahiga. Maayos na ang kalagayan ng papa mo, wika ni Benedict sa kanya, para hindi na siya mag-alala. Nasa kabilang silid lang siya at bumabawi ng lakas. Kumusta ang pakiramdam mo? Nanlalabo ang paningin ko kagabi pa. Hindi rin ako makahinga. Tatawagan ko muna ang nurse, wika nito saka mabilis na iniwan siya. Ilang sandali lang ay bumalik na ito kasama ang nurse. Anong nangyari kay Octavio? Tanong niya kay Benedict. Lumaban siya sa security na tumutok sa kanya ng armas. Nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis, at tauhan ni Octavio. Pero ilan pala sa ipinalit na security guard sa rancho, ay tauhan ng kaibigan ng papa mo, sagot nito. Naalala niyang umaga pa lang, ay masama na ang pakiramdam niya, na pilit niyang pinaglalabanan. Nang mapagtantong may tulong na mula kay Zane, ay hinayaan niya na ang sariling bumigay, kaya't tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nasaan na siya ngayon? Muli niyang tanong. Nakakulong na. Alam na rin ni Arlene ang nangyari, pero tumanggi siyang dalawin ng Papa Octavio niya. Pagkatapos siyang suriin ng nurse, ay nagpasama siya kay Benedict sa kabilang silid, para makita ang ama. Mahimbing ang tulog nito. May dextrose na nakakabit sa kamay, pero mas gumanda na ang aura nito ngayon, kumpara kahapong nasa mansyon sila. Hindi niya napigil ang maluha sa kaisipang nailigtas niya ang ama sa kamay ni Octavio. Hindi ka pa ba nagugutom? Tanong ni Benedict sa kanya, kaya napalingon siya agad dito. Inangat nito ang likod ng kama niya, para makaupo siya at makasandal. Nawala na ang pananakit ng ulo niya, pero may mga oras na nakakaramdam pa rin siya ng hilo. Sandali siyang pumikit, pero sinamantala iyon ni Benedict, para muli siyang hagkan. Agad siyang umiwas, at hindi naman nagtangka ang binata na ulitin iyon. Humarap siyang muli rito, kahit halos magkalapit na ang mukha nila. Panahon na para malaman nito ang katotohanan. Benedict, may kailangan kang malaman. Ginagap nito ang mga kamay niya at dinala sa labi. Masakit rin sa kanya ang ipagtatapat niya, pero kailangan niyang gawin. Humihingi ako ng paumanhin, dahil kailangan ka pang madamay sa gulo namin ni Octavio. Walang problema sa akin Aneka. Alam mong gagawin ko lahat para sa'yo. Mabilis siyang umiling, at kumawala ang luha niya sa pisngi. Walang bisa ang kasal natin Benedict, halos hindi niya mabanggit ang mga sinabi. Tumuwid ito ng tayo. At nanile ang lungkot sa mukha nito. Isang judge ang nagkasal sa atin kanina lang, matigas nitong wika. Kahit ano ang mangyari, ay ilalaban ko ang kasalang iyon. Kasal na ako sa boyfriend ko bago pa ako umuwi, halos pabulong niyang wika. Tumitig ito sa kanya para alamin ang katotohanan sa sinabi niya, saka ito sumandal sa dingding, na tila bamigat ang pakiramdam. Tuluyan na siyang napaiyak. Why? Tanong nito sa kanya. You should have told me. Sa loob ng ilang araw ay pinaniwala mo akong akin ka na, may panunumbat sa tinig nito. I'm sorry Benedict, umiiyak na wika niya. Sandali lang na tumingin ang binata sa kanya, saka walang salitang lumabas ito ng silid. Sabi ni Dad ay 3 araw ka nang hindi pumapasok, wika ni Ethan sa kanya, nang puntahan siya nito sa kondo. Nakadapa lang siya sa kama, dahil sa sakit ng ulo dala ng kalasinggan kagabi. Alas 4 na siyang umuwi galing sa club, tulad din noong isang gabi.
Masama ang loob niya kay Anika sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya, nang ganon-ganon na lang. Pero kahit anong baling sa iba ang gawin niya, hindi mawala sa sistema niya ang asawa. At wala din akong balak pumasok ngayon. Umalis ka na, Ethan. Ano ba ang nangyari kay Anika? If I know. Pag-alit niyang wika. Ni hindi ko alam kung deserve ko ang ganito. I felt like nothing and a fool to even think that she was the one. You deserve an explanation at least, naiiling ding wika ng kapatid. She left me with a note. Inihagis nito sa kama ang papel na iniwan ni Anika, at dinampot iyon ni Ethan at binasa. Napakunot ang noo nito, nang makita ang marriage certificate na kasama ng sulat. You were married. Yes. Ikinasal kami ni Ninong ilang araw bago ang anniversary nila Dad. Natakot kaming ipakakasal ako ni Dad sa isang desogon, tulad ng lagi nitong ipinanakot sa akin, so we decided to get ourselves marry each other. Isang kahanggalang pumayag ako sa suhestyon niya. Pero hindi Anika ang nakasulat sa pangalang pinakasalan mo dito. Mabilis siyang napabangon, at kunot noong kinuha ang papel sa kamay ng kapatid. Hindi niya napansin iyon. Umahan kaagad ang kaba sa kanya, at mabilis na tinawagan ang ninong Jose niya. It's an order from your father Jeremy. Kailangan niyong mag-usap na mag-ama. Napahilamo siya sa mukha sa galit sa ama, sa manipulasyon nito. Pabagsak niyang isinara ang pinto ng banyo, saka nagmadaling naligo kahit masakit pa ang ulo niya. Gusto niyang manakaw ng tao sa ginawa ng daddy niya. Kaya ba umalis si Anika, dahil ibang pangalan ang nakalagay sa marriage certificate nila? Paglabas niya ng banyo ay wala na si Ethan. Pahablot niyang dinampot ang susi ng kotse sa estante, saka nagmamadaling lumabas. Paharurot din niyang pinaandar ang sasakyan paalis sa building ng kondo. Pagdating niya sa opisina, ay diretso siya sa opisina ng ama, at nabutang kausap nito ang sekretarya. Pabagsak niyang isinara ang pinto, at dagli namang lumabas ang sekretarya, dahil sa nakitang galit sa mga mata niya. Palakad-lakad siya sa silid, habang kinakalma ang sarili. Explain this to me Dad. Inihagis niya ang marriage certificate sa mesa nito. Bakit kailangan niyong manipulahin ang buhay ko? I'm 30 years old and I have my own life. Calm down Jet Emmy. How can I? Umalis si Anika dahil sa pamamanipula niyo. Kayo ang nagutos kay Ninong na ilagay ang pangalan ng isang desogon, para palabasing kami ang ikinasal, hindi ba? Because as I clearly remember, wala pang nakasulat dyan nang pumirma kami ni Anika. Maaari ka bang maupo muna? Kaya hindi ko sinabi sa'yo ang totoo, dahil dadalhin ka ng emosyon mo. Sit down Jet Emmy, pagalit na wika ng ama. Umaahon pa rin ang dibdib niyang umupo sa silyang naroon, kahit gustong sumabog ng lahat ng galit niya. May tinawagan ito sa telepono, na hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan. Gising na ba si Augusto? Tanong nito sa kausap. Make sure they're both alright. Papunta kami ngayon dyan ni Jeremy. Sa ospital na lang kayo maghintay, huwag na sa rancho, utos pa nito sa kausap. Augusto is alive. That's good news. Pero si Anika ang concern ko, hindi sinuman sa mga desogon, matigas niyang wika. Nasa ospital si Augusto at Anika. What? Anika is Augusto's only daughter Carlin Desogon, wika nito na ikinabilas ng tibok ng dibdib niya. Pero muling kinain ng lungkot dahil sa mga nalaman. Why would she lie to him? Paano niyong nalaman? Tanging nasambit niya sa ama. Nakatanaw siya ng pag-asa na magkakasama silang muli ni Anika, pero marami siyang tanong sa isip. Kailan niyo pa nalaman ang katotohanan iyon? And who is Arlene Desogon na nasa hotel ngayon? I found out when I saw her resume on her first day here. Hindi ko rin inaasahan na ganoon kayo pagtatagpuin, samantalang napakatagal na naming nag-uusap ni Augusto, para sa pagpapakasal niyong dalawa, pero pareho kayong tumatanggi. When I first saw how you look at her, inaaamin kong hiniling kong siya na ang magpapabago sa mga pananaw mo sa buhay. Hindi ko pa alam na siya si Carlin Desogon. You lied to me all along. Pinilit ko siyang sabihin ang totoo. Dahil may isang nagpapanggap na Arlene na siyang gustong ipakilala ni Octavio. I learned that Arlene is Octavia's daughter na pinalaki ni Augusto. Noong mga panahong kailangan niyang itago ang sariling anak. Mula sa kasamaan ni Octavio. Inilayo ni Augusto sa rancho ang tunay niyang anak. At hinayaang mamuhay malayo sa kanya sa katauhan ng iba.
Bumalik lang si Anika sa piling ni Augusto, noong makatapos ito ng kolehiyo, at nasa hustong edad na. Pero muling kinain si Octavio ng kasamaan at kasakiman. Nang maambush ang sinasakyan ni Augusto at asawa nitong si Diana, ay ang araw na umalis si Anika sa rancho, at muling namuhay sa ibang katauhan. Tumuloy siya pansamantala sa pinsan ng ina-inahan niyang si Lucila sa Quezon, doon sila nagkita ni Marga. You know the rest, Jeremy. At lahat ng ito ay lingid sa kaalaman ko. Mapait niyang wika. I married her, but she refused to trust me until the end. Hindi sa hindi ka namin pinagkakatiwalaan, anak. Pero alam naming dadalhin ka ng bugzo ng damdamin mo, kaya namin inilihim ang lahat. Alam kong hindi ka papayag sa mga kondisyon ni Octavio, kapag nalaman mo ang mga iyon. Like what? Naiinis niyang tanong, minamaliit ng mga ito ang kakayanan niyang suportahan ang asawa, sa panahong kailangan siya nito. Like Anika marrying this Benedict guy. What?